Hello guys, welcome to my YouTube channel, Arabong Hilaw, PSKSA. Ito po, kausap ko parate nung speaker ako. Parati niya sinasabing nakatulong ako sa kanyang committee, advocacy, but actually, marami kayong hindi alam na natulong niya sa akin from moral support to speaking up, whether it's sa public or even sa harap ni dating Pangulong Duterte, no? So, but like anything, ang na-admire ko sa taong to, baka akala nyo kasi magkasundo yan, kasi parating yan nag-agree. Hindi po. Marami kaming pagkakataon sa 18th Congress, tapos sa 19th, sa CA kami magkasama. So 18, magkasama kami sa House of Representatives. 19, magkasama kami sa CA. Ngayon ko lang naisip. 18, natanggal ako speaker. 19, siya naman natanggal sa CA. Pero pareho naman kami, pag natatanggal, nilalagay ng Panginoon sa mga posisyon na makakatulong naman sa ating mga kababayan. So, medyo naisip nyo na ba kung sino sinasabi ko? Walang iba kundi ang ating bagong senador, Senator Marcoleta. Good evening, sir! Good evening po sa inyong lahat. Ito po, kasama ko si Speaker Senator Alan. Marami po kaming dapat na gawin sa mga susunod pong mga araw. Sana mapagtiyagaan niyo pa kami. At pinag-uusapan natin, sabi mo, napaka-importante, presyo ng kuryente. No? Tama, oh. And it's not an empty plan kasi may step 1, 2, 3 ka na, no? Starting with the kung maaalis yung VAT sa kuryente, kuya. No? Tama, tama. Yung 12% ba? Okay. So, na-file naman niya yan. Wala po kami sa bangko. This is a restaurant na dating bangko. Kasi kayo ko lang napansin na sa likod mo, safe, kuya. Kaya sabi ko sa iyo, safe ka dito, di ba? Kasi nasa likod mo, dating safe. No? But yung po, nag-uusap po kami kasi right now, hindi right now, before June 30, ako po ang acting chairman sa ilan mga hiniring ng Blue Ribbon Committee. Hindi ko naman alam nung filing na si Kuya ay magiging senador or tatakbong senador kasi nga sa CA hindi pa magulo nun. But I'm happy kasi nga I'm volunteering na ituloy pagiging isang vice chairperson kasi parang bumalik, kuya, talaga yung mga parang cyclical, kuya, di ba, na maayos mo yung corruption tapos babalik na naman. Oo nga, yan ang nakaka-disappoint. Maayos mo ng konti, babalik na naman, parang yung cycle, parang piso cycle ba? Kaya sabi sa akin, Kong, just like when we were together 18th Congress, kailangan yung solusyon pang matagalan. So yes, sa Blue Ribbon, kailangan ma-pinpoint kung sino may kasalanan, anong anomalya, pero kailangan may pang matagalan. Kaya yung isa niyan tinitingnan sa kuryente, pinag-uusapan din namin kasi si Ate Pia naman po ang chairman ng Energy. So syempre po nung pag tumatakbo ka, everyone tells what committee they want. Yung iba nakukuha mo, yung iba hindi. Pero ngayon ko lang po medyo naintindihan ng husto na ang sinasabi po ni Senator Marcoleta ay yung mas murang kuryente kasi parang domino yon, marami ding magmumura. Pero interesado din siya paano maging mas mura yung bilihin. Pero kumbaga, pag ang inuna mo yung kuryente, sunod-sunod yon. So, binibiro ko naman siya. So, wag lang tayong makuryente sa Blue Ribbon. Marami tayong pagbabagong mangyayari. Tapos yung kuryente naman, ma-attack talaga yung bakit nagpapataas ng presyo. So, di po kami tatagal kasi nga, ako late person, kaya kahit magdamagan, ito po, ang aga-aga nagsa-start nito. So, Kuya, thank you. Thank you for our coffee date at thank you, pinagbigyan mo ako sa Facebook friend. Siguro marami kasing hindi nagkakaalam na mahaba na ang panahon na tayo magkaibigan at nagtutulungan. But i-repeat ko ha, pwede kayong maging close kahit na hindi sa lahat ng issue, pareho kayo ng idea. Basta't makinig kayo to each other. So, pag may nagsusumbong ako sa akin sa speaker's office no, na parang, ibaho kayo ng stand ni Kong Marcoleta. Hindi ako nasa-stress. Kasi pag akyat, i-explain niya. Siya din, hindi nasa-stress pag sinabing, oy, si Alan, ganito sinabi. Kasi nga po, alam niyang pwede kami mag-usap. So, thank you for that, Kuya. Yeah, at ang gusto ko lang na ipaalam sa lahat ng mga kababayan natin, Senator Alan,
Kagaya ng pinaghalimbawa mo kanina na kailangan ayusin yung tatamnan na lugar para sa ganun tumubo na mabuti yung ating itatanim. Kaya na kung minsan alam mo, pag tumubo na yung tinanim natin, mas mabilis pang tumubo uli yung binunot natin. Kaya continue yung gagawin natin po na wini-weed out po natin yung nakakasama sa mga itinanim natin. Yun po yung ating gagawin at pagsisikapan po natin. At dun po, sobra kaming nag-agree, di ba? At as you get to know Senator Marcoleta more, makikita mo po malalim ang, kung baga po parang sa Bible na yung parables. Kasi nga, prinsipyo at hindi day-to-day issues ang tinitignan eh. So you have to look at the principle kung paano ayusin. And I really look forward to working with him. So, good night everybody. Yun, may napindot tuloy akong, ayan. Sorry po. Kuya, ikaw ba gamay na gamay mo na yung Facebook? Hindi ako marunong sa Facebook. Wala akong Facebook. Pero sa lahat ng page nandiyan ka. Kasi ako nga, nung nagpalit ako ng phone from iPhone to Android, nakita kasi ni Kuya, medyo may napindot ako. Buti, So, minsan napapagalitan ako ni Lani, pati sa itsura and everything. But guys, alam ko naman ang puso namin ang tinitingnan nyo. At ganun ang Panginoon, di ba? Look at the heart. So, you might not always all agree with us, but we want to guarantee sa inyo that we want to build this nation. We want to have a better future. So, good night everyone. Good night po, Kuya. Salamat po. Good night po. God bless you guys. Wala ka bang pakialam dun sa pinapatay ni Digong? Anthony, dun kasi tayo nagkakaiba minsan ng paniniwala. Dun sa mga pro-Duterte at hindi, di ba? Ang iniisip ng ibang mga anti-Duterte na ang mga pro-Duterte believe in cold-blooded murder. Hindi po. Naniniwala po kami, especially nung time ni PRRD, that you have to be tough on crime. And naniniwala kami na maraming police, piskal, law enforcers na give up dahil sa sobrang powerful ng mga drug lords. So, sinasabi nga na pagka endangered yung life mo all around the world, pwedeng lumaban. And the language is different. So I won't go through all of it, di ba? But ibig sabihin, I want to communicate to you, Anthony, yung mga pro-Duterte, hindi sinasabing okay pumatay. At hindi sinasabi porke kriminal ay patayin. Ang sinasabi, pag criminal ka at papatayin mo yung police can fight back. Ang sinasabi that there are certain types of drugs na talagang nasisira yung ulo mo, kaya nagiging part yung violence and everything, di ba? So, mahabang usapan. I'm just Delphine Jimenez, God bless you. Sana nga magkita-kita yung buong tropa. Tama ka naman, Delphine, multitasking. Yun lang kasi pag emotional yung issue, babalik at babalik tayo doon. Tapos minsan kasi pinuputol-putol din yung sinasabi ng mga tao. Katulad ngayon, pagtatanong kami ni media, pwede ba to o hindi pwede? Pag sumagot kami, maraming oo at maraming hindi, maraming magagalit. But actually, ang tanong kasi pwede. Ang tanong, hindi ko ano stand namin. And this, katulad ako, abogado ako eh. So pag tinanong mo, pwede bang motion for dismiss? Ibibigay ko opinion ko. Pag tinanong nyo, pwede bang questionin yung jurisdiction ng court? Ibibigay ko yung opinion ko ayon sa pinag-aralan ko, sa experience ko at sabihin ng staff. Hindi ko sinasabing yun ang dapat naming gawin. Diba? So anyway guys, it's been a good discussion but yun. In the end, dapat matulog tayo mahimbing na maganda relationship sa Panginoon at maganda relationship sa pamilya. At alam niyo namang sa bahay, si Lani, pilit na hinihintay ako bago matulog. Nauna na siya mga an hour and a half ago. So, nag-badminton kami pero mas late ako dumating di ba? So, Polly, thanks again for that reminder, guys. So, core values define our personality. So, kahit anong galit natin sa iba, kahit anong lakas ng ating paniniwala sa pro and tingnan din natin yung ating heart, no? And walang mawawala to look in the mirror, walang mawawala to ask God, God, tama ba yung stand ko? Diba? Alam mo, I can speak as a husband. Sometimes, galit na inisip ko, mali talaga sila. Bakit ganon? But then when I go into prayer, I wanted to say deep into prayer, pero iba-iba kasi yung deepness ng prayer, no? And I'm not talking about yung
parang 1 hour ka nagpe-pray. Basta yung talagang binitawan mo yung heart mo na, Lord, siya ba talaga mali? Makikita mo rin mali mo eh. Makikita mo rin na pwede din mag-cool down and everything. So, yun po ang problema. Yung politika can really get things done, but it can also divide all of us, di ba? So, kaya nga yung sinasabi ko sa resolution na to, yung physical well-being muna niya, di ba? Hindi tama yung sabihin dapat mamatay na, tapos pag sinabing hindi tama, bakit yung mga tamang mamatay, 'di ba? Panoorin niyo ulit lahat ng interviews ko before. I always say that every life is valuable, every life is sacred. Pero kung gagamitin mo yung life mo pumatay sa iba, meron pong gagamitin mo sa crime at sa drugs para pumatay ng iba, ha? So kung gagamitin mo sa drugs pero hindi ka pumapatay ng iba, pasok ka sa rehab, 'di ba? So, anyway, hindi ako pa ulit-ulit na dyan. But thank you for the opportunity na, nagkakasama-sama tayo every night. No? Siguro prayer na lang for all of us, okay? So, Lord Father God, we just come before you. Teach us, Lord God, na to totally surrender to you. Hindi lang ngayon, but every day. Paggising po namin to surrender to you. All we are, all we have. To learn, to be led by the Lord Holy Spirit, how to seek your kingdom, how to seek your righteousness, how to know our King better, how to, paano mabuhay sa aming kapitbahay, sa aming kamag-anak, sa aming co-workers, paano hindi mandaya, paano po na ang Pilipinas is ma-build natin as a nation. So sa bawat isang may problema, isa sa amin ay solusyon, gamitin mo kami for that. We ask this in Jesus' name. Amen. And guys, ulit, yung mga kapatid natin from different religions, thank you for joining us. Pasensya na kung so how do I say it? Pasintabi, hindi pasensya na kasi syempre we're all believers in what we build in, but nagpapasintabi tayo kasi sometimes yung topic o kaya yung prayer is not necessarily yung paniniwala din nyo. Pero yung loving God and loving others, I think nagkakaisa naman tayo dyan lahat. Mary Grace Guillama Nilas, Larry Tubalado, Darwin Field, ayan, Joy, Toto Sanchez Baguio, and Chris Conte, Leslie Mandag Rayo, and then Gino Glorian. So, good evening sa inyong lahat. God bless you. Pray for us po. May 2 weeks pa sa Senate and then marami pang mangyayari. Pero guys, tandaan nyo po, habang maraming issue na sa puso natin. Marami tayong kababayan na talagang nagsasuffer, 'di ba? Whether they're in jail abroad, whether may kamag-anak na may sakit sa Pilipinas, whether utang-utang, whether ganyan, 'di ba? So natural po pagka may nangyaring highly emotional katulad nito, nakakulong yung dati nating pangulo, talagang mas madaling mag-away-away, 'di ba? Pastor Jerobel, good evening, Pastor. Please, more prayers for everyone. Good evening sa inyong lahat. God bless you. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.